Detalye sa mala Disneyland Castle na pag-aari ni Daniel Padilla. A dream within a dream. Iyan nga ang ginawa ni Daniel sa mga pangarap na nais niyang maabot sa kanyang buhay. Hindi lang bilang isang artista o negosyante, kundi bilang isang ordinaryong mamamayan din na makapagbigay inspirasyon sa marami, bata man o matanda. Ginawa na nga nitong May 1 ang soft opening ng pinakabagong business venture ng aktor na si Daniel Padilla. Kakaiba ito sa lahat ng mga negosyong nahawakan at pinasukan niya dahil may kinalaman ito sa pagbibigay ng saya sa maraming tao, anuman ang kanilang edad. Isa itong theme park na matatagpuan sa Purok 7 Barangay Gonzales, Tanawan City, Batangas. Pinangalanan nila itong J Castles at isa si Daniel sa mga nag-invest para maitayo ang nasabing theme park sa Luzon. Ayon din sa ilang mga sources, sinasabing ang aktor din ang industrial partner nito. A happy place din na kanilang matatawag. Madali rin namang maikumpara ang J Castle sa Disneyland dahil sa asul na fasad ng kastilyo nito at malalawak na hardin. Makikita rin sa logo nito na kanilang pinost sa social media ang litrato ng mga tore ng kastilyo at maaaninag ang isang batang animoy nag-aanyaya sa mga bisita na makipagsaya sa kanya. Ngunit sa halip ng mga roller coaster rides at mga character-themed attractions, ang mga immersive experiences, ang tila pinagtuunan ng pansin ng J Castles. Ang nasabing theme park ay naiiba sa mga kilala nating theme park sa ibang lugar sa bansa o maging sa abroad man. Base kasi sa nakalagay sa kanilang poster. The first biggest immersive theme park in the Philippines. Prepare to be amazed, thrilled, and surprised at every turn as you journey through the immersive wonders of our park. Immersive o nakakaengganyo. Iyan nga ang temang hatid ng J Castle sa kanilang mga guests dahil sa mga malawakang activities na magpaparamdam sa mga bisita na para silang nasa ibang mundo. Kabilang dito ang mga bagay o karakter na maaaring gamitin sa pakikipag-ugnayan na magbibigay ng immersion at mas malalim na kaalaman sa mga tao. Ang mga ito ay nilalayong magbigay ng mas active at interactive para sa mga audience sa isang theme park. Itinatampok ng J Castles ang dalawang areas, ang Studio Castle at Pop Castle, na may tig-siyam na sections na maaaring pagpilian ng mga bibisita sa lugar. Ang Studio Castle nito ay binubuo ng intro room, entrance, flood room, water district, infinity LED room, UFO laser room, cosmic projection room, crystal chairs, and tropical rainforest. Ang Pop Castle area naman ay binubuo ng intro room, theater, astro ball, thrill or chill, light bridge, spaceship, disco room, game room, at giant rubber ducky room. Ang interior spaces naman ay mayroong modernong disenyo at aesthetic itong tignan, na puno ng mga neon lights, vibrant color schemes, at futuristic sceneries. Ito ang kauna-unahang theme park na may ganitong klase ng tema sa bansa. Wala pa nga tayong nababalitaan na katulad ng kanilang konsepto, kaya naman pihado na maraming magkaka-interes na subukan kung ano ang i-offer ng J Castles para sa rest and relaxation ng mga guests. Ang amusement park ay tila nakakuha ng inspirasyon mula sa ilang space elements dahil makikita ang mascot nito na suot ang astronaut gear at ang ilang mga kwarto ay puno naman ng mga makukulay na planeta. Kung itatanong naman ang presyo o entrance fee sa nasabing parke, sinasabing ito ay nasa 1,500 pesos per head. Base ito sa mga naibahagi ng mga netizens at ilang guests na nauna nang nakabisita sa lugar bago pa man gawin ang grand opening. Sa isang interview naman sa aktor, sinabi niyang involved siya sa paglilikha ng J Castles. Aniya, doon tayo sa creatives and conceptualization. Siyempre hands-on, dahil gusto nating ma-experience ng mga tao.
hindi naman tayo pwedeng gumawa ng theme park na basta-basta. Isang simple ngunit makahulog ang sagot naman ang binitiwan nito nang matanong kung siya ba ay malilinya na ngayon sa pagtatayo ng mga negosyo. Ang tanging nasabi lang niya ay, tumatanda lang tayo. Binati naman ng TV host na si Carla Estrada ang kanyang anak sa pagbubukas nito ng isang theme park sa ating bansa. Pero noon pa mang simula ng buwan ng April, tila isang cryptic post na ang inilagay ni Carla sa kanyang social media. Nagsabi na kasi ito ng, "Congratulations anak, soon," na inakala naman ng mga netizens na damage control ni Carla para sa anak. Pero makalipas ang isang buwan, ay nagkaroon na rin ng linaw ang nasabing post at ang J. Castles pala ang tinutukoy nito. Sinabi ni Carla na talagang mabuti ang Diyos kay DJ dahil nagkaroon ito ng ganoong kagandang venture. Ayon sa post, "Congratulations guys, God is good." Sa isang video naman na ibinahagi ng entertainment reporter na si MJ Marfori, maririnig ang sinabi ni DJ na kung ang ibang bansa ay may ganitong uri ng theme park, walang dahilan para hindi magkaroon ang Pilipinas ng kamukha nito. Sinabi rin niya na ang nasabing theme park, kapag ganap nang natapos ang construction at pagtatayo nito, ay magiging pinakamalaki sa Southeast Asia. Kung inyong maaalala, hindi ito ang unang sabak ni Daniel sa pagtatayo ng business. Nagkaroon na ito noon ng isang barbershop business na ang kasosyo niya ay ang ex-girlfriend na si Catherine Bernardo. Nasundan naman ito ng pagtatayo nila ni Carla ng kauna-unahang franchise restaurant business noong 2022 sa hometown ng kanyang ina sa Tacloban City. Matagal na ring endorser si Daniel ng isang kilalang fried chicken fast food chain at hindi na sila nagdalawang isip pa ni Carla na dalhin sa Tacloban ang franchise store nila sa loob ng isang mall. Sinabi naman ni Carla na palalaguin nila ang franchise store nang magkahawak kamay kasama ng iba pa niyang mga anak. Ang una namang international investment na binuksan ni Daniel ay may kinalaman din sa restaurant business. Dinayo niya ang opening ng Spice Grill sa Dubai. Dito naging abala si Daniel noong makita siyang papalipad papunta sa nasabing bansa at napansing mag-isa lang ito. Ang business ventures nga ang pinagtutuunan niya ng pansin sa kanyang single era. Ang J. Castles naman ang nagsilbing venue noong isagawa ang birthday party ni Daniel last April 28 at ang unang mga nakakita nito ay ang mga panauhing imbitado na makisaya sa kaarawan ng aktor. Dumalo sa birthday party ng aktor ang kanyang mga magulang na sina Carla Estrada at Romel Padilla. Andoon din ang kanyang tiyuhin na si Senator Robin Padilla. Nakiisa rin sa pagdiriwang ang bagong kasal na sina Zanjo Marudo at Ria Atayde. Gayon din ang mga direktor na sina Kathy Garcia Sampana at May Cruz Alvar. Nagmistulang isang fairy tale naman ang naging birthday party ni Daniel dahil sa inihandang fireworks display sa nasabing lugar bilang backdrop. Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Don't forget to comment below.